Welcome back sa ating YouTube channel. So heto, nakakita tayo ng namungang baliti guys. Dito lang sa may malapit sa gilid ng kalsada. Part ng Benguet. So ayan, ginawan ko na ng kura. Para bukas, madaling araw, babalikan natin. Ito yung baliti na kulay itim kapag hinog yung bunga niya. Ayan, uwi na tayo. Ayan, so babalik tayo bukas. Bukas na madaling araw. So dapat medyo may kunting dilim pa. Nandito na tayo. Ganito yung bunga niya, oh. Yan. Yung kalsada. So tara, balik tayo sa ating pinag-iwanan ng ating motor. So uwi na tayo. Yan, bagong decals ng service natin. So ayan, babalik tayo bukas ng madaling araw. So babiyahe tayo ng almost mga 45 minutes. Ayan. So part po to ng Benguet. Kung nakikita nyo yung kulay blue na yun, doon yung uwian natin. So ayan, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, pasubscribe yung channel natin. At sana po, hindi lang po yung hunting na content natin ang panoorin nyo guys, pati rin po yung mga trail video po natin, mga race video natin guys. Good vibes lang po tayo sa mga basher po natin. Ayan, so bukas ulit guys. So bago tayo umuwi, kumuha muna tayo ng ganito, pako. So alam kong maraming nakakalam nito, marami ding hindi nakakalam guys. Ayan, so flex ko lang guys, ulamin namin mamayang gabi. So talbos ng pako. Ito yung dahon niya sa mga hindi nakakalam. Libre pong manguha. Dito lang sa may bukal. Ano? Dami. So, may ikon kasi dito guys, may bukal. Mismong pinanggagalingan ng tubig. Ang daming mga host na nakakabit. Ayan yung talagang original na mineral water. Okay, stay tuned. Bukas ulit. The next day. So, ayan guys. Madilim pa. So, nanggaling tayo sa bahay kanina. 4:45. Mas mahaba yung gabi ngayon. Kasi ito, January na eh. Kaya madilim pa guys. Although mag alas 5 na. Ayan, dito na tayo sa ating spot. So, dyan lang. Sa bandang itaas yung ginawa natin ng kura kahapon. Ang lamig. So, bali, iwan na natin yung motor natin dito sa gilid ng kalsada. Total, natatanaw naman natin kapag nandun tayo sa mismong kinaroroonan ng baliti. Hintayin muna natin medyo magliwanag yung kalangitan bago tayo pupunta dun sa may puno ng baliti. Bababa muna natin yung mga karga natin dun na nakatali. So, tara na. Punta na tayo sa ating kura. Ayan, dito na tayo. Yan yung kura natin, oh. Hinihingal ako dun. Matarik naman kasi yung dinaanan natin. So ayan na yung baliti. Oh,
Unti-unti nang nagliliwanag yung kalangitan. Sakto lang yung dating natin dito guys, para maganda yung preparasyon natin. Hindi ko pa nagawan ng kwanto, bintana. Saka na lang kapag magliwanag na. Okay, pasok na tayo sa loob. Yan, dito na tayo sa ating kura. Yung upuan natin. Unti-unti nang nagliliwanag. So ilabas na natin yung ating unit. Ayan. Yung side cam natin, saka na lang natin ilalagay kapag totally maliwanag na. Medyo maliwanag na, pero di pa rin natin maninag ang ibon na darating kung sakaling may darating na maaga. Kasi maulap guys, makulimlim. So yung estimate distance natin, mga 20 yards lang. At yung mas pinakamalapit niya is 10 yards to 12. So bali sa mga nagtanong na gustong magkaroon din ng ganitong PCP, so far mula nung nabili natin, almost 8 months na sa atin guys itong unit natin. Wala naman tayong nakitang issue. So maganda yung quality. So ito lang yung naging problema ko noon guys. Yung akala ko may pumasok ng bala, kapag nag-reload tayo wala palang bala. Ito yung naglalak. Pero hindi naman talaga ito yung naglalak guys. Yung pellet natin. Kasi yun nga, paiba-iba yung size ng mga pellets. Kaya yun, may medyo mas malaki yung bilog sa puwet niya ng pellet. Yun, tumatama dito sa may loob ng magazine natin, kaya di siya iikot. Sa tuwing mag-reload tayo, hindi ikot yung magazine, kaya yung pagbalik natin ng side lever natin wala palang pumasok na bala. So sa pellet pala yung issue doon, hindi yung mismong magazine natin. At sa mga nagbabalak na bumili ng ganito guys, ewan ko kung meron pang available. Hintayin nyo ulit guys yung third batch ng ganitong unit. So mas mainam punta na lang kayo sa mismong Tupa shop para makapag order ng maaga. Ayan, oh, maliwanag na. So yan, may unang patama tayo na punay guys. Wala lang tayong kuha sa ating side cam kasi madilim pa kanina. So kanina nung natira natin itong punay, pagputok natin wala na, lumipad na yung mga kasama nitong nakuha natin. Ang hirap nito, makapal yung dahon. Ang hirap tayong aninagin yung balog. Tsaka ang daming baging oh, daming harang. Kapag yan yung nasagi ng pellets natin, sablay. Sigurado ito, maraming sablay dito guys. O bahala na, stay tuned. Bali may 2 lang ang ilog na wala tayong kuha sa ating side cam. So dagdagan pa natin ng isa para ihawin natin, para may agahan tayo. May baon kasi tayong kanin. Ayan, nalagay na natin yung ating side cam. Ayan, maliwanag na guys, maliwanag na. Ito guys yung sinasabi ko na fuse, yan oh, kalbo. Ang dami nila guys, kaso sobrang ilap. Ayaw nilang dumapo mismo sa puno ng baliti, doon lang sila sa paligid. Parang alam nila yung taguan natin. So malalaki din yung katawan guys oh. Parang alimukon din. Ano, kalbo.
Ito, grabe yung sinasalanta nila na bunga ng papaya dyan sa baba. Yung tanim nila dyan. Kaya sa dami nila, yung halos yung karamihan nandun sila sa may mga hinog na papaya. So sa mga nagsasabing napakaliit nito, eh binabaril natin. Kumpara sa mga wild dove sa Kapatagan, mas masarap ito guys kaysa sa mga wild dove. Kasi mostly sa mga wild dove, kumakain sila ng mais, yung mga punla. Eh, nakababad sa chemical yon. Ito, pure organic kasi dito lang sila sa bundok kumakain ng mga bunga ng baliti. Tsaka sobrang dami nila guys. Ito yung pinaka maraming ibon dito sa kagubatan. Okay. Dagdagan natin ng isa para may ihawin tayo. Yan, ito pa lang yung nakalagay dito sa ating lalagyan. Wala na, hindi na bumalik yung mga fuse at punay. So bali may tinira tayo dyan sa ating likuran. Punay ata guys. So tara. So eto, punay nga. So kanina yung nakuha natin hindi pala punay yun guys. Balog kasi mas malaki. May violet sa dibdib. Diyan ko siya tinira guys. Ito yung pagkakaiba nila guys. Wala siyang violet sa dibdib. Samantalang itong balog, ayan, may violet at dilaw sa dibdib. Tsaka violet sa pisngi. Yan yung balog. Tsaka mas malaki yung katawan nitong balog guys kaysa dito sa punay. Gutom na tayo guys, kaya eto, yan, nag-ihaw tayo ng 3 pulangang ilog. Ayan o. Ayan o, luto na guys. So kain muna tayo. Ayan, bawon natin. May dala tayong sili. So yan, kain muna ako guys. Mamaya ulit. A few moments later. So ayan guys, tapos na tayong kumain. Bali dito na ako sa loob ng aking kura na nag-ihaw guys. Ayan, kasi napakaluwag yung ginawa natin. So napapansin ko guys, medyo sobrang ilap na nila guys. Alam na nila yung ganitong paraan ng paghahunting. Ayaw nila siguro yung masyadong makapal yung taguan kasi parang nakakalata nila na taguan ito ng hunter yung ginawa natin. So yung dating ginagawa ko guys, didistansya ako ng malayo, tapos kahit manipis lang yung taguan ko o yung kura ko, ganun lang yung ginagawa ko dati. Pero ngayon gumawa ng ganitong kalaki ng kura, kahit paikot-ikot tayo, gagalaw-galaw tayo dito sa loob, kahit magluto tayo, eh, hindi tayo makita. Pero parang alam na nila guys. Kuha, kuha. Wala na sila guys. Bihira yung dapo. Hindi katulad dun sa kabilang baliti.
Iba kasi yung bunga nito guys. Tsaka konti na lang yung natira. Malapit na maubos. So tiyagaan pa natin maghintay. So tara. Mamulot muna tayo guys. Bali. Apat na po lang ang ilog. Tapos isang fuse. Yung fuse malayo. Hindi lang ata 40 yards yun. Mabot ata ng 50 yards. Yan o. Yung kahoy na yan. Yung kulay pula yung bulaklak. Tapos doon sa taas yung kura natin. So bago natin pulutin yung fuse, pulutin muna natin yung kwan dito. Walang ang ilog. Ito. Tapos yun, isa. Yung dalawa. Nakaw. Dito natin lahat tinira eh. Bak wala. Nakaw. Pulutin lang natin yung fuse. Ito, kalbo. So dyan natin tinira guys. Layo. Doon sa taas yung kinaroroonan ng kura natin. Ayan. Balikan natin yung dalawang kulang ang ilog na di natin napulot. Nako. Wala. Sayang. Ano ba naman to? Nyamot to yun. Dito sila bumagsak. So tara. Balik tayo sa ating kura. Hanapin ko mamaya ulit. So wala. Matumal itong baliti na to. Siyam pa lang. Sana yung nakuha natin. Pero inulam naman natin yung tatlong pulang ang ilog. So naka-anim lang tayo. Ano ba naman yan? May papalapit na wild chicken guys. May kumakaluskos dun. Abangan na natin. Wild chicken. Sablay, sablay. Sablay guys. Sablay ang punay. Malas talaga natin guys. Sablay tayo sa wild chicken. Hindi natin nasinta ng maayos. Naramdaman na tayo kasi. Sayang. Tinamaan kaso daplis. Pati yung isang punay. Hindi natin napuruhan. Ano ba yan? Sayang, sayang. So kinakain pala ng punay yan guys. Dito sa tabi ng puno ng balete. Sablay, sablay. So, ganoon talaga.
wala tayong magagawa. Di bali, di naman tayo na zero. Ang daming kuan, yung maliliit na yun, langaw na maliliit. Suicider ang tawag nila doon, pumapasok sa mata. Yun ang isang problema pa. Habang tayo ay may inaasintang target natin, may pumapasok sa mata. Ano ba naman yan? Back up na tayo. Okay, let's go. Uwi na tayo. Wala, matumal ngayon guys. Malas natin. Ayan, so dito na tayo sa kalsada. Yung ating motor, dito natin ayusin maigi yung mga gamit natin. Ito lang yung nakuha natin guys. Isang balog, isang punay, dalawang fuse, dalawang pulang ang ilog. So naulam natin yung tatlong pulang ang ilog. Tapos meron pa tayong hindi napulot. Hindi natin talaga mahanap kahit anong gawin natin. So sayang. Saka yung isang punay, sablay. Lalo na yung wild chicken. No. Malas. Hindi natin napuruan. Ano nga pa nga ba ang gagawin natin? Hindi, ganoon talaga. Not bad. Sign off na tayo. So sa mga nanatili sa ating YouTube channel, kahit medyo boring yung content natin, is nasamahan nyo ko hanggang matapos itong video natin. Maraming salamat. Kung ano man yung maging reaction nyo, comment lang po sa ating comment section. At sa mga basher natin, ayan, matutuwa na naman sila kasi minalas tayo. So tulad ng parati kong sinasabi guys, sa mga basher natin, good vibes lang tayo. Peace out. Gandang hapon. Bye bye.